Ipinagdiriwang ngayon ng buong Pilipinas ang Araw ng Kalayaan. Kaugnay nito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon kasabay ng pagtitiyak na napangangalagaan ng kalayaang tinatamasa ng bawat Pilipino ngayon. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Mula sa seremonya ng parangal, pagtataas ng bandila ng Pilipinas, panunumpa sa watawat ng bansa, hanggang sa pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Higit sa pagiging holiday ang araw na ito, June 12. Higit pa sa pagkakataong makapahinga ang marami, na karamihan naman ay walang pasok. Higit pa sa araw na maaari nating magawa ang ilang mga bagay, ay ang kahulugan ng kalayaan na dapat sana isinasa puso ng marami. Ito ang konteksto ng Araw ng Kalayaan na ipinagdiriwang at ipinagbubunyi ng buong bansa ngayon. Kaya ang Pangulo ng Pilipinas pinangunahan ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo nito matapos lumaya ang Pilipinas sa kamay ng mga Kastila noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo. Kasama rin ng Pangulo ang First Family at iba pang kawani ng gobyerno sa pagbibigay pugay sa mga bayaning nagpalaya sa bansa mula sa mga mananakop. Binigyang diin din ng Pangulo ang totoong pangangailangan ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Aniya, pagiging manhid dito ang pangunahing kalaban ng kalayaang ating tinatamasa. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Ayon pa sa Pangulo, pananagutan ang isinisigaw ng sambayanan ngayon matapos ang mga isyung gumagambala sa bansa. Kaya ang solusyon aniya, pagpapaginhawa sa buhay ng mga Pilipino dahil tunay na pagkilos at serbisyo ang kanilang kailangan. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. Hinikayat din ni Marcos ang publiko na maging mapanuri sa kabila ng kalayaang maghayag ng opinyon at kritisismo. Aniya, ang totoong salot sa kalayaan ay iyong nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Para pa sa Pangulo, piliing maging tapat kahit walang nakakakita, manindigan laban sa pagkakamali, at magkaisa sa kabila ng mga pagkakaiba. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.